Ito na mga kabisdak, magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Dalawa po ang ating pag-uusapang kaganapan ngayong araw sa ating bansa diyan sa Senado. Una na po yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Dadalo nga ba si Inday Sara sa impeachment trial mamayang hapon na po yan, 2:00 dyan sa Senado? Dahil yan po ang binabati ko sa kanya na di umano'y duwag si Inday Sara at hindi umano dadalo. Mamaya kasi meron pong interview ang defense team ni Inday Sara patungkol po dyan. At ayon sa kanila, handa na umano sila sa impeachment trial mamaya. O hito pa, ang ating pag-uusapan, anak ng kamuti, sa Senado pa rin. Talagang tumatama ang lahat ng mga sinasabi ng mga komentarista, yung mga eksperto sa mga ginagawa ngayon ng gobyernong nakangiwi ang panga. Sa kabila ng kaliwat kanang rally ng Iglesia ni Cristo, nagrally sa EDSA People Power Monument, lumipat sa Liwasang Bonifacio upang tutulan ang panggigipit ng gobyernong Marcos ng Ombudsman kay Senator Rodante Marcolita sa planong pagsampa ng kasong plunder sa kanya at pag-aresto. Nasampa na nga po ang kasong plunder nakaraang linggo, Biyernes yata po, no? At ngayong araw po, naglabas na po ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan kay Senator Rodante Marcolita patungkol po sa kasong plunder laban sa kanya. Anak ng kagwang, no? Tinaon talaga sa impeachment trial labang kay Inday Sara. Matindi po ang sapak ng gobyernong nakangiwi ang panga. Maaresto kaya o aarestuhin kaya si Senador Marcolita ngayon habang nasa sesyon ang Senado? Anak ng kamuti, oh. Lalo na po na ang Senate of the President ngayon ay si Gatchalian, natuta din ni Bangag. Unahin po muna natin yung warrant of arrest na pag-uusapan labang kay Senador Marcolita bago po natin pag-uusapan ang impeachment kay Inday Sara dahil konektado po ito. O ito mga kababayan ko, naglapas na po ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division. Ito yung kasong plunder labang kay Senador Marcolita. Wala po itong piyansa. Nakapagtataka, napakabilis. Kakasampa lang nung Friday, tapos ngayong Lunes, nagkaroon na agad ng desisyon itong Sandigan Bayan patungkol sa kasong iyan. Ang bilis ng galawang Bangag. O ito, basahin po natin. Yung source po natin nito ay ang teka lang. GMA News. Ayan, GMA News. Oh. Dumating at kasalukuyan po ngayon ay dumating sa Sandigan Bayan ang CIDG 3rd Division, kung nasaan din si Senador Marcolita ay nauna nang dumating para maghain ng motion to quash sa kinakaharap na kasong plunder. Agad naglabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant labang kay Senador Marcolita at nakitaan ito ng probable cause. Anak ng kamuti, plunder, wala na, bindalo na rin itong mga hinayupak sa Sandigan Bayan. Plunder, walang winaldas. Nakaban ng bayan, kinasuhan ng plunder, ganun po ka. Wala ng gobyerno, nakakainis. O ito po, dumating na po dyan si Senador Marcolita. Nagtungo po siya sa Sandigan Bayan. No? Ang purpose po niyan ay, ayan na po, si Senador Marcolita. I think mga Iglesia ni Cristo yung mga escort ni Senator Marcolita dito. Mga security person. Yan sa 3rd Division, Sandigan Bayan po yan.
Senator, may statement po kayo, sir. Ayan. Ayon po sa Bilyonaryo News Channel, Senator Rodante Marcolita attends the hearing before the Sandigan Bayan 3rd Division on his motion seeking to quash the information filed against him for plunder and to defer the issuance of a warrant of arrest. So ngayon, kasalukuyan, nagkakaroon po ng hearing dyan sa 3rd Division, Sandigan Bayan. No? Tungkol po dyan sa plunder case na gawa-gawa ni Bangag na naglabas na nga po ng warrant of arrest laban sa kanya. Naku, grabe, matindi ho ito, no? Wala na, malita-malita ng pinag-uusapan dito. First time in the history na merong kasong plunder ang isang senador na tumakbo noong 2022 at nanalo dahil may nagdonate sa kanya na milyon-milyon na pera galing sa pribadong individual. So kung nilabasan ng warrant of arrest si Senador Rodante Marcolita, so si Mike Defensor ay nilabasan din ng warrant of arrest malamang ngayong araw. Wala rin namang lumabas sa media kung kasama si Mike Defensor na nilabasan ng warrant of arrest. So, ito na po yung nagiging latest po, no, na update dito sa kasong plunder kay Senador Marcolita. Aaristuhin ba agad ito ng mga kapulisan? Dahil ito, warrant na ito, tangina, ang bilis ng galaw, no, ni Bangag Awards. Ito. Panoorin po natin yung statement ng ni Nartatis tungkol sa warrant of arrest si Senador Marcolita. Mga pulis, para iwasan din po yung nangyari kay Senator Bato de la Rosa. We are ready. We have started procedures in implementing So kung pumunta po siya sa Senado, lumabas yung warrant. We are ready. Ang gagawin lang natin, alam na ng commander dyan, mayroong warrant of arrest to coordinate with the institution sa siyempre, i-preserve natin yung sanctity doon. And then, makikipag-usap lang tayo sa Senate President and as well as the Senate Security to implement the warrant of arrest that can be implemented. Mayroon tayong procedure. Okay? Okay ba? Ayun, sure. Okay, putang ina, ang mga media gusto na talaga nilang ipa-aresto si Senador Marcolita. Kasi yung mga media, binanatan din ni Senador Marcolita yan eh. Mga bayad kayo. Pero si Nartatis, napapansin natin, medyo nabuisit siya. At ano daw, implement daw nila at susunod sila sa roles. Pero ang problema ngayon, iba na ho ang liderato ng Senado, no? Nung time ni Senator Jinggoy Estrada, ay si Cayetano nanindigan dyan. Huwag mong pusasan dito sa loob ng Senado. Pero ito kay Senador Marcolita, ang Senate President, si Win Gatchalian na tuta ni Bangag. Pupusasan kaya si Senador Marcolita dyan sa Senado? Yan ang napakalaking katanungan dyan. Maliwanag po ito mga kababayan ko na panggigipit para patahimikin ang mga nagkritisize sa gobyernong ito, mga oposisyon sa gobyerno. Mantakin mo kung sino po yung nagsisiwalat laban sa korupsyon ng gobyerno. Sila naman ngayon ang kinakasuhan na plunder. Nabaliktad ang utak, anak ng kamote. Yung mga kawatan, wala, hindi kinakasuhan ng plunder. Yan, utang inang gobyerno na to. Manahimik pa ba tayo dito? Iglesia ni Cristo, malamang mapupuno ngayon ng tao. Ang Commonwealth, ang EDSA, full blast na po kayo. Huwag na po natin itong hayaan na manatili ang gobyernong kabangagan. Sa totoo lang, sila naman po ang tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan at nagplunder ng pera ng mga mamamayan. Ginagawa na po tayong tanga ng gobyernong ito.
Ano kaya ang hakbang ng Iglesia ni Cristo? Ito po yung aking katanungan dyan. Malamang gagawa sila ngayon ng kung anong mga paraan para suportahan si Senador Marcolita. Ito ay maliwanag, ha? Walang kasong plunder ho ito. Para sa atin, at sabi rin naman ng mga abogado, walang plunder po. Kasi kung donasyon ang pinag-uusapan, putang ina, yung mga nakaupo sa gobyerno ngayon, lalo na yung PCSO, nakatanggap din si Bangag ng ng donasyon. Meron nga pong post dyan si Mike Defensor. Ang sabi ni Mike Defensor dyan, ito. Ang sabi ni Mike Defensor, okay. Ang sabi ni Mike Defensor dyan, si Secretary Special Assistant to the President nag-donate ng 247 million kay Bangag, si Lagdamio. Ang laki niyan. Si PCSO, 30 million. Department of Agriculture, 30 million. E di kasong plunder din pala sila. Sabi po ni Mike Defensor. Ito. Pinakalitest na update, no? Ito. Pakinggan po natin ito. Saglit lang naman po ito. 48 minutes lang po ito. 48 minutes, sorry 48 seconds lang, no? Pakinggan po natin itong sasabihin ni Mike Defensor. Update po patungkol sa Sandigan Bayan. Pakinggan po ninyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po ay nagdesisyon ang Sandigan Bayan na i-deny ang motion to quash o ang pagpapahinto ng warrant of arrest laban sa amin ni Senator Dante Marcoleta. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa amin pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Transparency, accountability, and justice. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makukulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi po kami susuko. Salamat po sa lahat ng inyong suporta. Ayan po maliwanag sa sinabi ni Mike Defensor na deny ang motion to quash ng Sandigan Bayan para ihinto ng ang warrant of arrest ni na Senator Dante Marcolita at dalawa pa nilang kasama. Ayan, sabi ni Mike, mauna pa silang makulong sa mga totoong magnanakaw sa pundo ng bayan, anak ng kagwang. Ayan So denied na po, ito na po yung pinakalitis ngayon. Denied na po ang motion to quash ni Senador Rodante Marcolita kasama si Mike Defensor pala at saka yung tatlo. Ibig sabihin ito, aarestuhin at ikukulong sila ng Bangag admin kung saan man sila makulong. Mantakin mo, isa pong nakakahiya sa gobyernong ito, isa pong nakakahiya sa justice system ng ating bansa. Kung sino po yung walang kasong plunder, kung sino po yung nagsisiwalat sa pagnanakaw sa kaban ng bayan ay nauna pang nakasuhan ng plunder at nauna pang makukulong, anak ng kagwang. O Iglesia ni Cristo, nasa inyo po, sa inyong mga kamay, kung ano po ang inyong response sa ginagawang kabalbalan ng gobyernong nakangiwi ang pangaanak ng kagwang. Pakinggan po muna natin si Attorney Harold Respecio sa kanyang galit kay Bongbong Marcos. Narito po. Naiintindihan ko po yung ginawa ni BBM at ang kanyang mga alibores na si Boying Mandima, si False Messiah, Jesus Christ in Remulla, Driving Remulla. Mga walang kwentang mga tao ng mga to. Lahat ang ginagawa nila ay pagtakpan nila ang kanilang sarili. Maintindihan nyo naman, hindi po ba? Bakit po? Dahil sila insangkot sa flood control project. Maalala po ninyo, ang nagpasimuno ng flood control investigation ay si Senator Marcoleta. Alright? At sa suporta ni Mike Defensor, siya yung nag-provide ng mga witness. Natutuwang witness
Sila po ang nag-umpisa. Nabunyag si Saldico, nabunyag si Romualdez, at sino po ang itinuturo ni Saldico at ni Romualdez? Si BBM. Kaya hindi mo maiiwasan na managot si BBM. At kaya naiintindihan mo ngayon na lahat ng ginagawa nila ay protektahan ang kanilang sarili. Tama po? Pero tama po ba ang kanilang ginagawa? Mali po ang kanilang ginagawa. Ngayon po, sa tingin ko po ay sumusobra na sila. Sumusobra po. Bakit po? Hindi mo naman kailangan ipakulong si Senator Marcoleta para protektahan yung sarili. Bakit po? Kung maobserbahan po ninyo, naging epektibo lamang yung Blue Ribbon investigation tungkol dyan sa flood control scandal noong pinatulan siya ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Marcoleta. Pero nung napalitan po sila ng company Ping Lacson, meron po bang nagpatuloy na investigasyon? Wala. Ilang buwan po. Protektado sila. Ang mga nagsasalita lamang ay yung mga nasa labas ng gobyerno. Ako po, si Kiko Garzada, si Leon Diviste, sila Mike Defensor at mga kakampi natin sa naiilang congressman doon sa House of Representatives. Pero sa totoo lang po, wala nang masyadong effect eh. Kasi hindi nagbubulabog ang taong bayan. Pero, noong bumalik, sila Marcoleta, sila Senator Alan Peter Cayetano, bumalik po ba ang sika ng taong bayan tungkol sa flood control investigation? Lumakas po ba ang kanilang panawagan na ipakulong ang mga nasangkot? Sila Saldico, Romualdez, at si BBM. Opo, lumakas po ang panawagan. Kaya dali-dali po sila na ibalik yung majority sa kampo ni BBM. Kaya tinanong nila yung dalawang senador, si Senador Escudero at si Senador Villanueva. Ayan na po, totoo yung mga bana talaga ni Attorney Harold Respicio. Alam niyo po, ano to? Dalawa yung tinamaan dito talaga. Kaya si Senator Rodante Marcolita, pinaaresto dahil maingay siya sa Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control. Yan yung pinaka number 1 na reason. Dahil siya po ay talagang gigil na ipagpatuloy ang Blue Ribbon Committee hearing patungkol sa flood control at nauna na nga po yung hearing pa sila, no? Kasama ang 18 ex-soldiers inilabas nila noong si Senator Cayetano kasama. Pangalawa, itong impeachment laban po kay Inday Sara. Yan po ang mga dahilan dyan para hindi makapag-participate si Senador Marcolita. Ang purpose nila yan, i-convict si Inday Sara at ibaba yung threshold. So may reason sila ngayon. Tingnan mo, gagawa ng dahilan. Si Senador Marcolita ay nangyari na nga, sinasabi ni Cayetano, ipapakulong. So yung 24, i-list na po natin ng ng tatlo, si Bato, kasi yun ang reason nila. So 23 na lang. So kung ang pagbabasihan po, ito para maliwanag natin, kung ang pagbabasihan ng 2/3 votes, ito sa impeachment, ay 21 na lamang. So, ibig sabihin, yung threshold ay bababa. Kasi ang 24, ang 2/3 ng 24 ay 16. Kung ipagpumilit po ng gobyernong nakangiwi ang panga, nasasabihin nila yung threshold for conviction labang kay Inday Sara ay makabase doon sa existing na mga senador na mag-attend from 24 maging 21. So from 16 magiging 14 na lang ang threshold. Magiging 14. So ngayon may 13 na sila. So isa na lang ang kailangan nila para si Vice President Inday Sara ay makonvict diyan sa impeachment sa Senado. Ang tanong,
Papayag kaya ang taong bayan dito? Putang inumin. Sobra na po ito. Kalabisan na po ito. Ginagawa na po tayong tanga ngayon. Tingnan mo ha. Talagang hindi makakawala si Senador Marcolita. Bakit? Ngayong sa Senado, nag-deploy po sila ng 16 na kapulisan. 16. Nag-deploy po sila ng 6,000 na mga kapulisan. Parang nadijabo tayo. Ito rin yung nangyayari kay Senador Bato. Na gusto po nilang arestuhin pero si Bato, alisto, natakasan yung mga libo-libong kapulisan. O ito, nag-deploy po ngayon sa Senado ng napakaraming kapulisan, anak ng kagwang narito po. Ayan na. Ang reason nila, impeachment. Pero dubli yung tama nila dito, no? Impeachment, laban kay Inday Sara, at siyempre, gusto nilang arestuhin si Senador Rodante Marcolita, anak ng kamuti naman. Yan ang mga purpose nila yan. Kaya naglatag na po sila ngayon ng maraming kapulisan. Eh sabi naman ni Senador Marcolita, handa naman po daw siya magpa-aresto at sasama sa mga otoridad. Again ha, yung motion to quash ni Senador Rodante Marcolita, ibinasura, hindi po kinatigan. So ibig sabihin, maaresto talaga. So ito naman, naglagay ng mga barbed wire pa, ginawang garrison yung Senado. Hinayupak na to. Ginawang garrison na. First time po ito sa kasaysayan ng ating bansa, no, na merong ganitong mga pangyayari. Nag-deploy na napakaraming kapulisan dyan sa area ng Senado. Ang purpose lamang yan ay manggipit ng mga rallyesta, mga Pilipino na nagmamahal kay Rodante Marcolita, kay Vice President Inday Sara Duterte. Ako, galaw-galaw na, Iglesia ni Cristo, makapal ang panga talaga ni Bangag. Hindi po tinamaan ng kaliwat kaning, putang nagutom na yata ako. Kaliwat kanang protesta ng Iglesia ni Cristo. Ito na po yung maliwanag daan. Ano kaya ang mangyayari dito? Ito na. Pakinggan po natin, kasing ngayon na po mag-umpisa ng impeachment trial labang kay Vice President Inday Sara. Dadalo nga ba si Inday Sara sa Senado ngayong hapon alas 2? Panoorin po natin, balitang ito, pakinggan natin. Ilang oras na lang po magsisimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakausap po natin ngayon, kaunay niyan, ang isa sa mga miyembro ng defense team ng BICE, Attorney Michael Poa. Attorney Poa, good morning, sir. Hi, Sir Ivan. Good morning po sa inyo at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Ang tanong po ng lahat, dadalo ba sa impeachment trial ng BICE ngayong araw? Alam niyo, Sir Ivan, kung mamarapatin yun, hindi ko na muna siguro sagutin yan. Dahil ayaw nating ang namumuna sa headline ay ang attendance ng Vice Presidente. Hintayin na lang natin mamaya, dahil ilang oras na lang. And then siguro, dapat ang maging focus ay talagang yung mga proceedings ngayong unang araw ng impeachment. Hingin ko yung reaksyon nyo, Attorney Poa, sa sinabi ng Pangulo. Si Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi niya mas mainam kung haharap si VP Sara sa impeachment court para direktang matanong ng mga senator judges. And in fact, if it were him, he would insist on appearing. Ano ho ba ang payo ng kanyang legal team o ano ang posisyon ng VP sa kanyang patawag na pagdalo? Una-una sa lahat, Sir Ivan, siyempre ginagalang naman natin ang opinion ng Pangulo. Although sa atin, siyempre focus lang tayo sa sarili nating defense. Kung ano man po ang nagiging payo ng defense team sa ating Vice Presidente, that is, as you know, and again, I'm really sorry for this, Sir Ivan, but that's privileged information, no? But so that we don't really disclose those things. Pero, sinasabi naman natin parate, yung attendance naman ng ating Vice Presidente, meaning physical attendance, that will depend on the course of the trial, kung sa tingin namin kinakailangan. No? So, sa tingin ko, kailangan malaman din ng taong bayan na talagang wala namang requirement pagdating sa attendance ng Vice Presidente, meaning physical attendance. Yung pagharap naman sa kaso ay ginagawa naman niya dito pa lamang sa pagbuo ng defense team. Kaya ang purpose naman talaga natin ay marapin lahat ng aligasyon na binabato sa kanya. Kumusta po ang Vice ngayong magsisimula na ang trial sa kanya?
Parati ko naman sinasabi na in good spirits, para ang sinasabi lang naman natin is, siyempre, ang Vice Presidente, kahit na ganitong may impeachment laban sa kanya, tuloy-tuloy lang ang trabaho. No? Ever since naman, ganyan lang naman talaga ang ating ang disposisyon ng Vice Presidente. Kung whatever iba to sa kanya, trabaho lang. Ano bang aasahan sa unang araw na impeachment trial mula sa defense team, Attorney Poa, sir? Well, sa ngayon, Ivan, ang tingin natin, no, this afternoon magkakaroon ng opening statement. Siyempre, yan ang nakaschedule sa bawat panig. And then after, hindi natin alam kung madidiscuss yung mga preliminaries. No? So, tayo naman, ready lang tayo kung ano man ang mangyari. Whether preliminaries or magkaroon man ng first witness mamayang hapon. Tayo naman sa defense, we're always ready. And we've been ready for this trial nga na medyo matagal ng panahon. Ano ba ang posisyon ng defense team sa hiling na impeachment court na iklian o bawasan yung trial days, Attorney? Well, tayo naman po, very reasonable naman ang defense team, but as you know, nakadepende naman po kasi yung aming depensa doon din sa paglatag ng sinasabing alleged evidence ng prosecution. So, syempre po, ang una kasi mag-represent dyan para sa kaalaman ng ating mga kababayan is ang prosecution. So, depende naman po sa aming assessment kung base sa kanilang presentasyon, ilang witnesses ang kailangan namin i-present o kailangan ba namin mag-present at all. No? So, yung mga bagay na yan, reasonable naman po tayo. I don't think any of the parties, whether it be the prosecution or the defense, ay gugustuhin na humaba itong trial na to. No? Siyempre, gusto natin matapos sa lalong madaling panahon, but we cannot say anything definitive at this moment kasi ang depensa naman po talagang nakaabang lang kung ano muna ang ilalabas na ebidensya ng kabila at titingnan namin based on our assessment kung dapat pang sagutin pa ng ilang witnesses o ng mga dokumento. At syempre tayo naman po sa defense, our main mandate is really to protect the rights of the Vice President and to ensure na naiintindihan ng taong bayan na walang basihan yung mga aligasyon laban sa kanya. Pakipaliwanag nga po, Attorney, yung pagtutol ninyo sa manifestation ng prosecution na payagan makapagtanong yung House at private prosecutors sa witnesses. Okay, sa totoo lang, ayaw nating dinidiscuss ang merits, no? Dahil bawal tayo mag-discuss ng merits ng kaso. But since yan naman ay hindi naman right smack into the merit at saka masasabi natin na nasasabi na rin sa media, no? Para lang makuha ang panig ng depensa, ang nangyari lang naman po dyan ay ang manifestation ay dalawa po, no? Whether ang gusto po kasi sa manifestation ay both public and private ay mag-e-examine ng isang witness. No? So, sa amin naman po, ang sinabi lang naman namin sa aming komento ay na under the rules, isa lang ang counsel na pwedeng mag-examine sa bawat witness. No? At sa tingin namin, dapat ang public prosecutor ang mag-examine ito. But again, we submit to the wisdom of the impeachment court. Yan naman po ay naging laman lang ng aming komento ukol sa kanilang manifestasyon. Attorney Tama. Poa, patuloy po kami mag-aabang sa magiging mga development sa impeachment trial ngayong araw na ito. Dapat ganun. Public prosecutors labang ang mag-examine ng witness, si Luestro. Yung ugag na walang laman ng utak. Bayan po sinabi ni Michael Pua, aabangan na lang po mamaya 2:00 sa impeachment trial kung si Vice President Inday Sara ay dadalo ba sa pinakaunang impeachment trial ng isang Vice Presidente sa kasaysayan ng ating bansa. Pero maliwanag naman sa rules na hindi naman kailangan na ang impeachable officers ay mag-attend dyan sa impeachment trial. Andyan muna yung kanyang mga abogado. Kaya nga kumuha siya ng mga magagaling na abogado. Yung defense team ni Inday Sara. Ilan ba yung defense team ni Inday Sara? Ang dami po ng miyembro ng defense team ni Inday Sara. Ayan na po ang bahala, no? Kaya nga nag-hire si Inday Sara ng abogado para dyan. Tapos useless din pala. So, kailangan pa rin si Inday Sara ang sumagot. Ito po yung defense team ni Vice President Inday Sara na magdidepinsa sa kanya mamaya sa pinakaunang impeachment bloodbath po na hinihintay ni Inday Sara sa matagal na po ito na panahon.
Ang defense team ni Vice President Inday Sara ay pinangunahan ni Attorney Sheila Sison, Attorney Gregorio Narbasa II, Attorney Philip Sigrid Porton, putang magagaling, Attorney Carlo Joaquin Narbasa, Attorney Roberto Batong Bakal, Attorney Justin Nicol Gular, Attorney Lindon Miguel Bakil, Attorney David Ronel Gula D7, Attorney Christine Ferrer, Attorney Clarin Radok, Attorney Francisca Marie Flores, Attorney Miguel Carlos Fernandez, Attorney Michael Wesley Pua, Attorney Carol Gris Orosio, Attorney Mark Binluan, Attorney Ralph Buduta. Ayan po yung legal team ni Vice President Inday Sara Duterte. Ilan po ito? A total of 16, 1, 2, 3, 4, 16 na mga abogadong magdidipinsa sa ating pinakamamahal na Pangulo at ang magiging Presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito merong si Malutikia Banata. Sabi ni Ma'am Malutikia, February 18, 2026 marked the day when she announced her intention for 2028. Today, July 6, 2026, marked the start of the impeachment trial, one of the major blocks to 2028. Wala naman talagang iba. To the 32 million, hold fast that the mandate of the voters who voted her can be the glue to bind us together. May others who see the persecution since 2023 be the reason why we remain faithful to her and in her leadership. May fairness be the defining principle for the next 90 days and not further demolition, pulping her to the ground. No other elected leader of the Republic has been subjected to what she has been through just because she is a Duterte and a frontrunner in 2028. May the Almighty continue to embrace her as she goes to the ringer, believing truth will see the light of day and truth will set her free on the wings of hope. Wala naman talagang conviction yan, impeachment na yan labang kay Inday Sara. Kasi kung titingnan po natin talaga yung 16 threshold, malabong makuha nila sa totoo lang. Ewan ko lang kung yung mikos-mikos nila ngayon na binabawasan, arestuhin lahat ng mga sumusuporta kay Inday Sara, ipapakulong si Senator Robin, nandyan pa, di ba? Kinakasuhan din nila si Senator Bongo, putsa, pababain talaga ho nila yung threshold. O ito, pakinggan po natin ang latest update naman dyan sa Senado. Ito, galing po ito sa paborito nating istasyon, ang SMNI News. Pakinggan natin. Alamin muna natin ang sitwasyon sa loob ng Senado, ilang oras bago ang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok sa Senado si Sheena Torna. Sheena, magandang umaga. Admar, Jade, magandang umaga. Set na nga ang Senado na magsisilbing impeachment court para nga sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte simula ngayong araw. Alas 2 ng hapon ay formal nang sisimula ng Senate Impeachment Court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. 4 na articles of impeachment ang kinakaharap ng Vice Presidente. Kabilang dito ang Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. At ang Article 2 na may kaugnayan sa umano'y hindi may paliwanag na yaman nito. Kasama rin ang Article 3 o ang umano'y panunuhol at korupsyon sa Department of Education o DepEd. At ang Article 4 o ang umano'y pananakot kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim ng pre-trial order na inilabas na impeachment court, 11 araw na trial dates ang itinakda para sa pagtalakay ng Article 4, 31 araw naman para sa Article 1, 8 araw para sa Article 3 at 12 araw para sa Article 2. Sa kabuuan,
Umabot sa 62 araw na trial dates ang hiniling ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court para sa paglalatag ng kanilang mga ebidensya at mga testigo. Samantala 30 araw naman na trial dates ang hiniling ng defense team ni VP Sara Duterte. Magtatagisan ng ebidensya at argumento sa impeachment court ang bawat legal team ng depensa at prosecution. Ang House Prosecution Panel ay binubuo ng 11 miyembro sa pangungunan ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro. Samantala 16 na abogado naman ang bumubuo sa defense team sa pangungunan ni Attorney Sheila Sison. Aabot sa 57 witnesses ang ihaharap ng prosecution, habang 45 naman ang ihaharap ng depensa. Pero sa mga nabanggit na bilang, 17 ang common witnesses ng magkabilang panig. Samantala noong Biyernes, July 3, nagsumite ng manifestation ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court ng listahan ng mga haharap sa unang 3 araw ng impeachment trial. Kabilang sa mga unang tatayong testigo sina NBA BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, NBA Senior Agent John Mark Calilong at ang mga opisyal ng House of Representatives, kabilang na si Captain Belinda Bello. Matatanda na una na ring naghain ng manifestation ng defense team ni VP Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na humihiling na ipasura ang mga articles of impeachment. Jade, Ed, Admar, sa mga oras na ito ay payapa pa dito sa loob ng Senado. No? Wala pa namang nangyayari mamibigat na mga istorya dito at wala pa rin tayo nakikita mga senador. Pero mamayang alas 8 magkakaroon ng flag sem na papangunahan niya ni SP Gatchalian. Magkakaroon din siya ng speech at 10 a.m. naman ng umaga mamaya ay magkakaroon ng caucus itong majority senators para isapinal at pag-usapan nga kung sino ba talaga yung tatayong presiding officer. Dahil base nga sa Senate rules or sa impeachment rules, dapat yung Senate President yung uupong presiding officer, pero doon nga sa inamyandahang Senate rules ay maaring pumili yung mayorya kung sino ba talaga yung ilalagay nila na presiding officer na papanguna or mangunguna nga sa impeachment trial, at umuugong na nga yung pangalan ni Senator Cheese Escotero, pero una na ring iginiit ni SP Gatchalian na siya talaga yung magiging presiding officer bilang siya din yung Senate President. At yung expectation din natin mamaya, sinabi din ni SP Gatchalian sa unang araw ng impeachment trial ay magiging magkakaroon muna ng mga preliminaries, kumbaga ipapakilala kung sino yung mga presiding officers, senator judges, kung sino-sino yung mga abogado mula sa prosecution at doon sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Magkakaroon muna ng mga speeches yung magkabilang panig. Wala muna raw, sabi ni SP Gatchalian, na mga ihaharap, na mga mabibigat, na mga ebidensyo at maging mga testigo. No? At sa mga oras na ito ay tiniyak na rin, naka-full alert na rin yung seguridad dito sa loob ng Senado, no, ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Bukod doon sa 6,000 na mga pulis na nakadeploy sa labas ng Senado ay magkakaroon din ng mga pulis at maging ng OSAA dito sa loob ng Senado. At patungkol naman doon sa BIR box, sinabi ni SP Gatchalian, pagdedesisyonan mamaya kung bubuksan ba talaga yung BIR box. Pero una na rin sinabi ni Senator Ping Lacson na ibabalik nila doon sa House of Representatives yung BIR box. At Marjay. Tota na rin ni Panpilo Lacson itong si Gatchalian. Pucha, no, alam nyo po ako, nang hinayang ako dito kay Senador Marcolita. Malaki po ang kanyang tungkulin dito sa impeachment labang kay Inday Sara. Kasi si Senador Marcolita talaga yung mag-object. Lahat ng kagustuhan ng hinayupak na bangag dyan sa impeachment court, na mukhang hindi na po makaka-attend pa ng kahit anong impeachment trial si Senador Marcolita. Dahil ito, tingnan mo ha, ito yung nakikita ko ngayon. Kung mabilis ang pagdesisyon ng Sandigan Bayan sa plunder case labang kay Senador Marcolita na sinasabing may probable cause at nag-issue ng warrant of arrest, maniwala kayo, yung sasapitin ni Jinggoy at sasapitin ni Senador Marcolita ay pareho ang mangyayari. Tatagalan nila ang kaso na yan hanggat sa matapos ang impeachment labang kay Inday Sara. Yan ang maliwanag dyan. Upang hindi makapag-participate itong dalawang senador na si Jinggoy Estrada at Senador Marcolita. Ginago na po ang Pilipino ng gobyernong ito. Yan ang maliwanag dyan. Tingnan mo ha. Itong nangyayari ngayon
sa ating bansa. Dalawa po ang tinamaan dito. Dalawang leader, future leader natin sa 2028 presidential election. Una na yan si Vice President Inday Sara Duterte. Gusto talaga nilang hindi makatakbo si Inday Sara sa pagkapangulo. Gusto talaga nilang i-convict si Inday Sara para wala nang tinik sa kanilang lalamunan, mga buhaya sila. Pangalawa riyan, si Senador Marcolita. Talagang pinipindaw nila ngayon, talagang ginagawa ng kasalanan. Kasi siyempre ang dinig na natin yan, si Senador Marcolita ang magiging tandem ni Inday Sara sa 2028 bilang isang vice presidente ng ating bansa. Yan ang masaklap yan eh. Mga duwag, itong nasa gobyernong bangag ayaw lumaban ng patas. Ngayon, mangyayari na kaya yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na the big one? Lalabas kaya ang milyon-milyong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo upang mag-rally at punuin ang EDSA, punuin ang Commonwealth, punuin ang Senado para isigaw ang kanilang ipinaglalaban? Alam niyo po, Iglesia ni Cristo, humanga po ako sa inyo talaga na nandyan kayo lahat nakikipaglaban. Bigatan na lang kaya natin yung ating panawagan. Total, si Bangag manhid man yan, hindi tayo pakikinggan ng ating mga panawagan. Wala namang bawal yung isigaw natin BBM resign. Sama-sama lahat ng mga Pilipino sumigaw ng BBM resign. Mga kapatid dating mga Muslim, bigo rin po sila. Marami po silang hinanayang sa gobyernong ito. Sama-sama na tayo. Sumigaw ng BBM resign upang matapos na ang walang hiyaan ng gobyernong ito. Mantakin mo, paano nagkaroon ng kasong plunder si Marcolita ay walang nilima sa kaban ng bayan. Samantala, yung mga dinilibira ng mali-malita sa flood control, malaya ang mga animal, yung pera nila pinagdideposito na sa ibang bansa. Kawawa tayong mga Pilipino pag magpakatanga, bulag, pipi at bingi pa rin tayo sa nangyayari sa ating bansa. Galaw-galaw ho, baka ma-stroke. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag.
bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.